Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayun mga katips, ang topic natin ngayon ay mainit ang panahon, bakit nagkakaroon ng halak at sipon ang ating mga chicken broiler. At yun mga katips, samahan nyo ako at pag-usapan natin yan mga. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, 16 days na po ng ating mga chicken broiler mga katips. Ayan, at kagandahan, 99 pa rin po ang ating broiler mga katips. Ayan, wala na pong nabawasan simula nung day 5 mga katips. Hindi na po tayo nagkaroon ng mortality mga katips. At sabi ko nga po sa mga video, noong una ay nagkaroon tayo ng mortality na 6 mga katips. Dahil nga po sa biglaang humina ang resistensya ng ating mga sisiw mga katips. Kaya ayun, ginawa natin ng paraan at pinalakas natin mga katips. At yan, naging okay na. At ngayon mga katips, sinabi ko naman po sa ating topic na ganoon nga po. Gusto kong i-share sa inyo na bakit nga ba nagkakaroon ng halak at sipon kahit may itong panahon mga katips. Dahil itong aking mga broiler mga katips ay, ayan, may halak dito mga katips. At yun na nga po mga katips, 30 days pa lang nailipat na natin dito mga katips. Wala na ritong laman. Yan, kita nyo, wala na, tinanggalan ko na to mga katips kasi may balak ako dito mga katips na baka umorder agad ako ng sisiw kahit meron pa akong broiler mga katips. Ayan, ito kaya nandito lahat yung 99 peraso at okay naman sila dito mga katips. At yan, nakita nyo, yero, mainit po yan mga katips na po. Kaya yan, naglagay tayo ng kayakas. At ito mga katips, yung nilalagay sa yero, yung akom. Yan. Kaya hindi masyadong mainit. At yun nga mga katips, mamaya panigurado mainit mga 12 or mga alauna. Naglalagay po kami ng electric fan dyan sa kanila mga katips. Kasi mahalata nyo ay nagkakagulo sila. Parang kinakapos sila sa hininga. Kaya kailangan natin lagyan ng electric fan mga katips. Magsakripisyo muna tayo kahit wala tayong electric fan mga katips. Mga alaga po muna natin para maiwasan ang heat stroke. Po, at ayan, ang painom natin ngayon mga katips ay dextrose powder dahil may itong panahon. Kaya ayan, dextrose powder muna para iwas dehydration mga katips. Tapos mamayang gabi, Vitamin Pro naman yung pinapainom natin. At yun na nga po, sabi ko nga po, nagkaroon ng halak to ating mga sisiw. Yan, bago ko simulan yung topic mga katips, pakita ko po muna sa inyo yung ating mga alaga mga katips. Mga katips, ito po ang ating mga chicken broiler na 16 days na po sila mga katips. Ayan, nag-change na rin tayo ng page, Integra 2000 na po. Ayan, at sabi ko nga po sa vlog ko ay nakabili po ako ng isang sako ng 1,890 mga katips. Ayan, nakatipid tayo. At Texas powder at painom. Ayan. At kagandahan mga katips, wala namang masyadong bansot dito. Pinakamababa ay nasa 450. Pinakamataas ay nasa 650. Yan mga katips, doon naglalaro kaya hindi naman tayo lugi sa mga katimbang nila. At lampasan naman natin yung maximum na timbang at sa guidance natin ay nataasan pa natin yung sinauna mga katips. Kaya sa May 15 sigurado makapag-harvest na tayo abot sa pesta dito sa amin mga katips. Ayan, at yun, buti na lang mga katips ay hindi rin sila tumatamil sa pagtuka. Nakita nyo naman, tuka ng tuka mga katips. Yan, kaya ayos na ayos. Wala tayong problema. Saka sa ipot mga katips, wala din tayong problema. Yan, dahil matitigas ang kanilang ipot, no? Pag magtaka kayo, pag ang ipot nila ay basa, may problema po ang inyong mga broiler na po. Ibig sabihin, talagang nakaka-epekto sa kanila yung sobrang init. Kaya magpainom po kayo ng electrolytes para po maiwasan yung basa ang ipot. Ano po mga tips, kasi pag ganun po tatamil po ang pagtuka ng ating mga broiler. Yan mga katips, so naubusan na ng tubig yo. Yan, maglalagay na ulit tayo ng dextrose powder mga katips. Yan, at yun mga katips, i-share ko sa inyo yung ating kung paano yung pamamaraan ng pagbibigay ng gamot para maiwasan o maagapan natin yung halak at sipon mga katips. Ano po, unang-una mga katips, ang aking pinapainom kapag po ay may halak at sipon ating mga broiler ay
Ambroxetil or Premoxil, or yung bagong sinare ko sa inyo ay ito mga katips, yung gamot. Yung gamot na sulfa QR mga katips. Kaparesan siya ng Ambroxetil, yung antibacterial din mga katips. At nagkaiba lang dito sa isang gamot. Kaya yun, ito rin yung pinapainom ko para iwas din sa mga bakterya mga katips. Yun lang po ang pinapainom ko. Minsan Robust BK. Sa natural naman mga katips ay nagbibigay tayo ng sili kapag sobrang lala na po nung sipon nila sa kahalak para lumabas po yung sipon po. At yun, ay share ko naman sa inyo yung pamamaraan ng pagbibigay ng gamot mga katips. Unang-una, kailangan nyo pong uhawin ang inyong mga broiler mga katips ng 1 oras, 2 oras o 3 oras. Maganda mga 2 oras mga katips o 3 oras. Pwede rin 1 oras mga katips. Depende kasi sa panahon na po. Kapag ganito mainit, nako mga katips, kahit 1 oras na wag muna po kayo magpainom, pwede. Pero pagka malamig ang panahon, pwedeng 2 oras. Yan. Para po maraming mainom ang inyong mga sisiw. Ibig sabihin, kapag maraming napainom, maraming nainom sila, ay mabilis po yung paggaling nila. Mga 3 days pa lang mga tips o 2 days, mawawala na po ang halak ng inyong mga broiler mga tips. At sunod, kailangan din po ay dire-diretso po ang pagbibigay. Ano po, para din po sa tao yan. Kailangan dire-diretso ang pag-inom ng gamot para gumaling. Huwag po kayong magbibigay ng isang beses lang sa isang araw pag may halak po. Naku, hindi po talaga tatalab ang gamot. Kailangan pagka once na ubos ang gamot, bigay po ulit hanggang dire-diretso po hanggang gabi, madaling araw, dire-diretso po hanggang 3 days. Obserbahan nyo. Pag meron pa rin, dire-diretso pa rin mga tips. Ano po? Kahit mga 1 linggo. Then pagtapos nun, fresh water at okay na siguro na vitamins na, Vitamin Pro, para naman po bumalik yung paglaki nila. Yun lang po yun ang gawin nyo mga katips sa pagbibigay ng gamot. At sa pagbibigay naman po mga katips, kayo nyo na rin sa kulay. Pagka medyo yellow na o green, sakto lang. Hindi matapang, hindi matabang. Saktong kulay lang po. May kulay naman po yung mga gamot na binibigay natin. Kaya hindi naman po tayo malilito o masosorbahan sa gamot mga katips. Yun lang po. Yun po siya magtensya. Pero po sa malalaking poultryhan ay talagang meron po silang guidelines, no? Kung ano po yung timbang na dapat nila ibibigay sa mga sisi. Po. Yun lang po ang inyong gawin para maiwasan po yung ganyang paglala ng mga sakit. Kasi po mga katips, lalo na sa gabi mga katips po. Ngayon po kasi ay May na. Talagang may encounter natin na tag-ulan na, no? May pa-ulan na po. Ang diskarte po niyan, once na lumamig, ibaba nyo na agad, umulan, baba nyo na agad yung mga tarapal nyo. Mag-iwan lang kayo dito sa unahan, obserbahan nyo, then pag inahapo, itaas nyo ulit pagkatapos ng ulan. Lalo na sa madaling araw mga katips, kailangan may takip sila, huwag silang malalamigan. Once na malamigan po yan, bilang tulad ng init, tapos lumamig, ay sigurado po magkakaroon po ng halak yan. Ano po, sa pag ganito po ang kulungan nyo, kailangan lagi pong linis ang inyong mga ipot. Tingnan nyo po mga katips, so linis po yan. Tinatanggalan po namin yan ng umaga sa kahapon. Kaya yan, kasi pag hindi nyo tinanggalan yan, ay maamoy po nila yung singaw ng ipot, ay yun din po ang isa sa nagkukos din po ng halak. Ano po? Kaya iwasan po natin din yan. Yan, at lagi pong sinasabi pa tayo, wag po kayong manghinayang sa ibibigay nyong vitamins at gamot. Mas okay kahit wala silang sakit, magbigay po kayo ng antibiotic. Kahit 1 beses sa isang araw lang po. Para iwas po sa mga sakit na may encounter nila mga katips. Sa aking po experience po kasi ay ganun po akong ginagawa. Meron po akong isang na-encounter na hindi po ako nagbigay ng antibiotic. Talaga pong malala ang naging sakit ng aking mga broiler na mag-aamuka. Pero yun, agapan naman natin mga katips. Nga lang, ang daming gamot na naubos. Ano po mga katips, ganun lang po ang inyong diskarte. Tingnan nyo, hingal na mga katips. Si Ben, mainit talaga. Tapos yun, no, minasinga, yan. At minanunuka, mga katips, ayan. Kaya yun, ganun lang po ang inyong gawin, mga katips po. At yun, ayun mga katips, na i-share ko po sa inyo yung pamamaraan na pagbibigay ko po ng gamot. Ulitin ko lang po ang aking
pinapainom po ay tinatry ko po muna sa Premoxil yan, Ambroxetil, yan yung Sulfar, UR. Yun po, yung bagong pinapainom po natin. Yan, mamili lang po sa tatlong yan mga katips. Subok na po yan. Pero ang malimit ko po talagang pinapainom ay Ambroxetil sa mga aking mga sisiw. Pag ginagamot ko po sila. At natural na rin naman tayo mga katips para makatipid din kayo. Sile sa isang tubig. Talagang labas po ang sipon ng inyong mga broiler. Sile mga katips. O kaya bawang. Natural na gamot. Ay okay na okay po yun. Talagang may video po ako noon na nagpatunay na umapekto po yung gamot na yun mga katips. Yan at napakainit talaga. Kaya mamaya lalagyan natin ng electric fan yan. Minsan binabasa pa namin ito mga katips yung yero ng tubig para mawala-wala yung init ng singaw. At yung ganito kasing 16 days na mga katips ay nai-stroke na po yan. Talagang kasi sobrang taba na po nila. May stroke na po yan. Sa pagbibigay nga pala ng Texas powder mga katips, yung sa ganitong lagayan, yung nakita nyo naman po yung lagayan ko, 1 liter yata yun mga katips o wala pa, ay 1 teaspoon mga katips o 1 kalahating teaspoon para po malamig-lamigan sila. Malamig po kasi ang Texas powder mga katips. Pagka hinawakan nyo po yung powder, malamig po sa kamay. Kaya nakakatulong po yan. At yun nga po, share ko na rin para po maiwasan yung pagbasa nga po ng ipot. Po, ay yun nga po, kailangan magbigay po ng electrolytes. At isa rin din yung mga katips sa isa kong na-experience. One time nagpunta po kami ng malaking poultry. Sabi ko, nagtanong ako, ba't po tuyo ang ipot nila ng mga sisiw na? Sa pinapainom po pala nila. Meron pong binibigay silang may halo yung tubig na acid na wala sa market noon. Nasa mga malalaking poultryhan yung mga ganong gamot mga katips. Napaka tuyong-tuyo talaga ang ipot ng broiler nila. Walang kalangaw-langaw, walang ka ano-ano. Kaya ang ganda. Tayo, electrolytes lang mga katips ang kailangan nila para maiwasan yung pagbasa ng ipot nila. Kaya ganoon mga katips, iwas-iwas lang po sa mga ganong senaryo mga katips. Ayan, ganito mga katips yung ginagamit kong painom. Pero pagka dating ng 20 days pataas, malaki na po yung binibigay ko. Mga 2 liters yata yun mga katips, higit pa 4 liters yata ito mga katips. Ganito lang po yung aking binibigay na painuman muna. At yun mga katips, sana nakatulong to aking video. Huwag po kayong magsasawa sa panonood ng aking mga video mga katips. At yan, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe. At huwag na rin po skip yung ating ads mga katips para makatulong sa akin po. No po. At yun, maraming salamat po ulit. At laging sinasabi sa inyo mga katips, happy farming po sa ating lahat.